Malungkot na masaya, alam mo na. Hindi, sige, ganito gawin natin. Sabihin mo yung malungkot muna. Yung malungkot? Oo. Umaga sa inyong lahat. So, kakausapin na natin guys isa sa mga kasamahan natin dito kasi mayroon siyang sasabihin sa atin. Ayan. Ayan, Ria, good morning. Parang huwag kang malungkot. Ikaw naman, Huwag kang malungkot. Sikip sa dibdib. Tingnan mo lang to, Siya, buong buo siya, Buong buo yung pagmamahal niya, Ria, Walang bawas, walang kulang, Dapat ganyan lang. Oo, ganyan. Yan. Pero may iba tayo. Kumusta pala ang iyong kaarawan, Ria? Malungkot na masaya, alam mo na. Hindi, sige, ganito gawin natin. Sabihin mo yung malungkot muna. Yung malungkot? Oo. Siyempre malungkot kasi magse-celebrate tayo na wala yung mga anak natin. Malayo baga dito. Malayo, nasa Mindanao sila, no? Pero nakausap mo. May iba tayo pala para sa kaalaman ng mga viewers. Ano nang grade ng mga anak mo pala? Ay, magti-third year college na. So, may kuliyo ka na? Oo, dalawa. Third year at saka second year. Hala, mabigat. Dapat Ria, tripling kayo ang gagawin mo kaya dyan. Nga, every Saturday, dito ko magkalingap. Pandagdag baon? Oo, oo naman. Oo. So, dalawang college na. Ay, grabe, mabigat niyan. Sige lang, pag makagraduate, di ba tayo magulang? Oo. Yan naman Yan talaga Kumbaga, obligasyon natin talaga yan. At saka, para saan ang pagtatrabaho natin, pagsisikap, di ba? Para man sa mga anak. So, doon naman tayo sa masaya. Ay, masaya syempre na ilang years na tayo dito sa mundo. Aba, nadadagangan naman isang taon. At syempre masaya kasi nananatili tayo sa Kalingap. Pang ilang birthday mo na pala nandito ka sa Kalingap? Siguro nasa tatlo. Tatlong birthday. Yan. Ria, ganito, Kung wala ka kaya sa Kalingap, saan ka ngayon, Ria? Siguro OFW pa. Sa Hong Kong pa rin ako. Hanggang ngayon? Kung hindi ka pumasok sa Kalingap? Siyempre. Kasi pag may papaaral kasing college, mahirap na pag wala kang trabaho. Tapos, pag may college kasi, abroad agad ang naisip mo. Siyempre, para gumaan-gaan ang buhay. Karamihan naman sa probinsya, ganyan Kasi kung sa Maynila ka na, tapos dalawa college mo. Hirap. Hirap talaga. Oo. Pero baka magtataka sila, siyempre, abroad, tapos dito, vlogger. Actually, hindi ko nga din alam Sabi ko nga lagi, gipit, pero yung mindset ko kasi, God will provide. Oo. Alam mo, totoo yan, Ria. Minsan kasi tayo lang talaga, minsan nag-iisip ng parang nagpapakahirap, negative. Pero alam mo ba, di mo man alam, ibibigay din naman yung magugulat ka na lang. Oo, actually, Kuya Bobby, may mga pamamaraan. Hindi ko nga din lubos maisip na itong buwan na to, gumastos ako ng 30,000 kasi nag-tour yung anak ko dito sa Manila. Pumunta sila? Oo, 5 days sila sa Manila. So may binayaran ako sa school. Siyempre, kasama 30,000. Yan. Plane. Grabe, ang laki Airport, tapos hotel. Kasi hindi, napamahalin kasi sa aeroplano. Hospitality kasi yung course niya. So, parang grabe, sa hotels mabigat pala yan, Ria. So, mantakin mo, 30,000 din yung revenue ko. Nakita ko, parang liit-liit mo lang yan. So, pero kahit na ako nagtataka talaga. Sabi ko, grabe. Hindi, kung mag-ano ka na lang talaga doon. Alam mo, Ria, patunay lang yan, Ria, na hindi lahat ng bagay kontrolado natin. Yes, tama. Ang may kontrol ang taas. Yes, no? tama. Yung ngayon ay nag-worry tayo. Ganun. Siyempre, una naman talaga, problema pera. Oo, lahat yan, lahat. Pero huwag mong laging isipin yung pera. Mag-ano ka lang. Kumbaga, tumawag ka sa taas. Ang iniisip mo, Ria, trabaho ka lang, bahala na si Lord kung ano yung kulang. May sabi ba baga, magtrabaho ka lang. Oo. Diba? Tama. God will provide nga. Nasa Biblia yan lagi. So yung habang nagbe-birthday ka dito, yung mga anak mo, tinawagan mo lang sila doon? Oo. Nag-greet. Tapos may naman din ako. Nagbigay din ako doon. Pwede sila magkain-kain nila. Simple lang. Hindi naman tayo sanay. Hindi ako sanay sa mga handa-handa na mga Hindi kasi paano tayo masanay? Hindi man tayo sanay sa mga pangalawa. Wala man ito panggastos. Tama ka
dyan. Hindi tayo nasanay talaga. Pero alam mo, pareho lang yung may bungga at saka wala. Nakakaraos man din. Ayaw ko din yung ayaw ko din kasi iniiwasan ko ever since. Kahit na mag-birthday yung mga anak ko, yung uutang ako. Para lang ipanganda. Yan ang iniiwasan. Pero alam mo ba, Ria, ako ito sabihin ko sa iyo, karanasan ko yan yung mga kamag-anak ko din. Mangutang talaga. Tapos, ang problema rin, ipakain sa mga tao. After nung kinabukasan, lawlaw ang balikat. Naku, ang laki ng utang. Yan ang yan ang iniiwasan ko din talaga. At kaya yung mga anak ko hindi din mahilig sa mga sabing mga handa-handa. Basta pambahay na handa lang, pamilya. Oo, no, basta ang mahalaga sa amin yung kalusugan. Ayun, tama ka. Yun. So, ang mga anak mo ba, hindi ba sila nahirapan na wala ka doon tapos dito kayo mag-asawa sa daet? So, sila lang doon? Hindi naman, Kuya Bobby, kasi yung mama ko nandoon. Yung mga kapatid ko. So, nakalalay din pala sila. At saka na din, turo yun para maging independent. Correct. Alam mo, ako hanga ako sa ganyan yung bang iwan yung mga bata. Kasi para sa kanila man din yun. Sila na nagbabudget sa bahay. Ang mahirap kasi, namin sila na. Ang mahirap kasi rin, yung bang di sana yung mga bata na kahit malalaki na sa'yo pa lahat. Di ba? Pagluluto, paglalaba. Yan, kagaya dyan, nasasanay sila. Mabubuhay na sila lang. Kaya kampante din naman kami. At kahit mga babae yun, yung closeness namin. At saka may contact naman lagi. At saka laging namin kasi may takot sa amin. Yun. Ang importante talaga sa ating magulang, makatapos na sila, masaya na tayo eh. Yan ang diba? Tapos lagi kong sinasabi, ang hirap ng buhay. Oo. Kasi kung di mapaaral, wala din eh. Kailangan mo din kasi yung mga bata ngayon, mo din sila imulat sa kahirapan ng buhay para magsumikap din. Hindi yung pasanayin natin sila na hayahay lang ang buhay. Oo. Diba? Kagaya sa iyo rin, nag-OFW ka, pag-ikwento mo nga sa amin, ano ba, totoo ba sabi nila na, naku, hindi po ganun kadali ang buhay ng isang OFW. Bakit? Totoo naman po, Kuya Bobby, kasi kailang taon ka nga sa Hong Kong? 8 years. Kung matagal din pala. Mantakin mo, mahirap mga muhan. Ha? Mga muhan. Pero alam mo ba, ang iba parang tungto pag habang nag-a-apply pa lang. Sa first pa lang yan. Sa simula na po Yung excited. Excited nag-apply. Sa parang ipamalita na, mag-abroad ang anak ko. Makakaraos. Hindi, sa simula lang ang excited kasi unang-una ang laban mo pag abroad, homesick. Malayo. Then, pag nagtatrabaho ka, syempre may amo pa. At sa totoo ba, sabi nila na kahit na masama pakiramdam mo, trabaho pa din? Yes, walang doon. Bakit? Walang day, yung pangang ops time out Oo. relax. Walang relax doon. Hala, hirap pala, Kasi no? syempre, nakakaya man baga sa amo mo. Sahuran ka ng husto. Ibig sabihin, naranasan mo rin pala talaga. Oo, naranasan ko yan. Kasi, although parang, hirap din ang ko doon kasi nasa hotel din ako. So, ang totoo pala talaga sabi ng iba na, mas masarap pala ang sariling bayan. Ha? Kasi malaya ka. Malaya. At dito, siya, maluwag eh. Dito sa atin. Mas maluwag yun. Pero para alam mo ba, yung mga nandito parang, gusto na mag-abroad. Basta sabi nga namin, subukan lang. Kasi iba-iba naman. Iba din ang mga experience ng bawat kasi. Ano ang siyempre bilang isang OFW, Ria, ano ang mensahe mo, Ria, sa mga katropa pips mo sa ibang bansa na siyempre nagtatrabaho din? Basta lang sila, maging matatag. Pray. Yan talaga. Mahalaga, no? Mahalaga, pray. Then, wag itigil yung communication sa pamilya. Yun talaga. Kasi alam mo, Kuya Bobby, ang OFW, may dalawang yan. Merong successful. Saka merong failure. No? So, unang-una, failure, kasi pagbalik mo, wala nang pamilya. Oo, pwede maaaring yan. Pag-alis mo, buo. Pero alam mo, totoo yung mga sinasabi mo kasi ang dami kong alam na ganyan na pag-alis ang ganda ng plano. Pag nandoon ako, magpagawa tayong bahay. Nung andoon na, pagbalik na. Wala na, pagbalik. O kaya nga, wala na, broken na. Then mayroon naman tayong successful na tinatawag, pagbalik, kubuo ang pamilya, nakatapos mga anak, nakapag-invest, yun ang successful. No? Kaya sa mga kapwa natin OFW, yes, siyempre, magpakatatag lang talaga. At siyempre, plano. Kasi, or savings. Kasi hindi po lahat or habang buhay, so, OFW. Ria, pabor ka ba sa yung sinasabi ng iba na habang ikay nasa ibang bansa, mag-ipon din para
kung kay ayaw na, mayroon ka rin Oo. na, Tama naman yan. Tama Kuya. talaga yun. Sa 8 years ko, Kuya Bobby, nakapag-invest ko. Na paayos ko yung bahay namin. number one, bahay talaga. Tapos nakabili ako ng lote sa sentro. Mm-mm. No? Yung actually, kung hindi siguro ako dito na Doon ka na talaga. yung next project ko talaga is business Doon. apartment. Yung lote ko na lang. Kagaya nito, di ba, karamihan sa mga kasamahan natin, mga kalinga partners, dito na talaga nanirahan. Anong plano mo? Actually, Kuya Bobby, wala akong plan na mag-invest sa dahil. Babalik ka talaga doon sa lugar mo. Iba yung, Kuya Bobby, iba yung kung Saan ka lumaki? lumaki. Ay, sarap Yun. pa. At saka, trabaho lang ang pinaka. Alam mo, Ria, totoo yan. Yung feelings mo na, Ria, sasangayunan kita. Alam mo kung bakit? Noong nagbakasyon kami ni Macy sa Negros, sa nilakihan ko, alam mo, parang sabi ko sa akin ko, parang gusto ko na dito ako magpurugod. Sabi ko, sa daet parang okay man, pero hindi tayo dyan talaga, hindi tayo pioneer eh. Kumbaga, nung nakita ko yung nilakihan ko rin at ang mga tao napakasimple lang, sabi ko, sarap dito. Kaya yung sinabi mo kanina, parang iba pa rin talaga kung saan ka talaga ipinanganak. Ako, sinasabi ng iba na pinupush ako. Dito. Ayaw mo talaga. Lagi ko sinasabi, pag bibili ako ng lupa, ang ibili ko dito, doon na lang. ko na lang, ipatayo ko na lang ng apartment doon sa lupa. Oo, tapos Diba, may income ka pa monthly. Good. So, alam mo naman, ang vlogging, hindi naman Ay, lifetime natin to. Hindi talaga. Mayroon tayong age bracket dito. Alangan man lang mag-vlog ka kung di ka na makalakad. Kagaya nitong mission natin na kung saan lalayo na nilakad natin. So, siyempre, pag nagkakaedad tayo, aminin natin nagkakahina yung katawan natin. Totoo. Mahina. So, siguro, pag mahina natin yung katawan natin, magka-convert tayo ng ibang mga, siguro may vlog din, pero iba na. Hindi na ganun ka busy sa vlog. So, message mo sa mga, sa supporter mo sa Kalingap. Ayan, mayroon ba? Marami. Ayan, sa mga nakakakilala dyan sa akin, no? Guys, support natin si Ria Olarte, guys. Salamat sa suporta, tiwala at pagmamahal po ninyo sa amin dito sa Team Kalingap. No? At kay Kuya Bal, syempre, no, sa pagtanggap sa amin. Yes. Ako, hindi tayo ko ng ano ni Kuya Bal. Hindi nga tayo hiningi ng India ni Kuya Bal. Ilang taon na tayo dito, no? Minsan, kung may tampo si Kuya Bal, pasensya. Oo, normal. Pero bilang isang ama, ginawa ko lagi si Kuya Bal eh. Siyempre, namimiss niya yung kanyang mga minsan naman may pagkukulang din naman tayo. Lang din talaga, habaan lang din ang pangunawa. Lagi naman tayong nag-iinit na pasensya. Oo. At yung mga parinig ni Kuya Bal, minsan, naintindihan ko man yun eh. Sabi ko, namimiss lang tayo ni Kuya Bal. Kumbaga, naglalang din. Siyempre, matagal tayong kasama eh. Sa totoo lang. Sa tingin ko parang tinuturing natin ni Kuya Bal ng mga kapatid. Kasi nga, si Kuya Bal nalulungkot din siya kung wala yung mga kalinga partners niya. Totoo yan. Kaya nga nag-ano saya siya. Oo. Kita-kita. Pero thank you talaga. Sana huwag kayong sawa. Suportahan palagi yung programa lang kayo. Andrea, salamat sa maikling panayam. At siyempre babatiin kita kahit late na at may dala ka mang pansit. Happy pa rin ang birthday mo. Spaghetti yun. Ay, bye-bye. Ayun guys, spaghetti pala ang dala ni Ria. May dala si Ria guys, bilao. Isang bilao dala ni Ria dito. So, kakain na namin dito kasi dito kami, nag-shoot kami dito guys, sa lugar na to. Ang dami pumilo. So, may dala si Ria spaghetti. At ayun po ang aming merienda ngayong umaga. Salamat po sa lahat, no, sa lahat ng viewers. Ayan guys, focus lang tayo sa Kalingap, no. May mga issue, malit na bagay lang naman yan. Salamat po sa lahat guys. At isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. God bless. Mabuhay. Pansit.